Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sina Felipe at Bartolome. Si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo, si Simong Makabayan, at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, magigilid ko mga kapatid. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. At tayo po ay nandirito at nakakatipon-tipon bilang isang mag-anak ng Diyos dito sa parokya ng Soledad, no? Para bigyang karangalan ang natatanging ina ng ating simbahan, natatanging ina ng ating Panginoong Hesus, ang natatanging ina ng buong kalawakan, no? Ang ating mahal na inang si Maria. At ang pagbibigay natin ng karangalang ito ay kinululugdan ng ating Panginoong Yesus, lalo't pat no, ang ating mahal na ina ay ipinagkaloob niya sa atin. Hindi niya ito ipinagdamot sa atin, bagkus ibinahagi niya sa atin ang kanyang mahal na ina. At ito po ang isa sa mga katangian ni Jesus sa kanyang pagganap ng kanyang tungkulin bilang Kristo ng lahat. Ang pagbabahagi ng kanyang kalakasan, pagbabahagi ng kanyang karunungan at lakas, pagbabahagi ng kanyang pagkadiyos at higit sa lahat ng kanyang pagkatao sa bawat isa sa atin. Pagbabahagi. Ito po ang isa sa maganda at mainam na bigyang pansin natin sa ating buhay. Lalo pat narinig natin ang Ebanghelyo patungkol sa pagtawag sa 12 alagad na pinili ni Jesus, no, sa lahat ng mga taong sumusunod sa Kanya. Una, bibigyan po natin ng konteksto. No? Kasi nahirapan po tayong unawain ang nais ipahiwatig sa atin ng mahal na ng ating ebanghelyo, kundi natin aalamin ang konteksto nito. No? Ang ating Panginoong Jesus, huwag natin kalilimutan, siya po ay isang Hudyo. At bilang Hudyo, kabilang siya sa piniling lipi ng Panginoon, ang mga Israelita. At kung maalala natin, ang kanilang pamayanan ay pinasimulan ng ama ng lahat na si Abraham. No, baka makalimutan po ninyo. Baka may sabihin nyo, si Tito Vic and Joey. Ha? Okay. Ama ng lahat na si Abraham. Si Abraham po ang tinawag ng Panginoon upang pangunahan ang kanyang magiging lipi, yung kanyang magiging salinlahi, patungo sa pagsamba sa totoong Diyos. Bakit po? Nung panahon po kasi ni Abraham, marami po ang tao na naimpluwensyahan ng ibang kultura. Katulad na lamang ng kultura ng Griego, kultura ng mga Romano. At alam naman natin sa mga kulturang ito, meron silang mga kanya-kanyang paniniwala patungkol sa mga Diyos. No? Meron sila Diyos ng hangin, Diyos ng tubig, Diyos na kung ano-ano paman. No?
At ito po yung tinatawag natin mga mythologies. May mga Greek mythologies, may mga Roman mythologies, at marami pang iba. No? At sa pagtawag kay Abraham, nagpakilala ang Diyos sa kanya na si Yahweh. No? Para ilid, no? Gabayan yung magiging lipi o magiging lahi ni Abraham patungo at pabalik sa kanya na siyang magsisimula ng makabagong lipi para pabalik patungo sa Diyos. At humantong tayo sa punto na kung saan na pinili ng Diyos si Moises upang pangunahan ang lipi na naging alipin ng ibang lahi ng Ehipto, no? At gabay sa lahing ito, dinala ng Diyos ang tao at liping ito na kanyang niligtas mo sa pagkaalipin mula sa Ehipsyo patungo sa lupang pangako na tinatawag nating Jerusalem o Israel. Ano? At sa Israel, meron pong 12 tribo. Sa 12 tribong ito, sila po ang nangunguna at nangangalaga ng piniling bayan ng Diyos. Ano? At hanggang sa panahon ni Jesus, ito po ang naging daan ng buhay ng mga taong Israelita. Unfortunately, no, sa kasamang palad, ang bayan ng Israel, no, ang bayan ng Israel na kung saan piniling bayan ng Diyos ay hindi umayon sa sinumpaan nilang tungkulin sa Diyos. Ang sinumpaan nilang tungkulin sa Diyos ay mananatiling tapat sa Kanya na kung saan ang Diyos ang kanilang magiging Diyos, nag-iisang Diyos, at ang bayan ng Israel ay magiging piniling bayan ng Diyos. Unfortunately, no, ito ang kanilang paniniwala, ngunit hindi naman ito ang kanilang isinasagawa. Hindi ito nagiging daan ng buhay ng karamihan ng mga Israelita. Kaya nga, nung gumanap na si Jesus ng kanyang tungkulin bilang Kristo, isa sa mga pangunahing kanyang ginampanan ay ang pagtatalaga ng 12 tao na sisimbolo sa makabagong Jerusalem na kanyang bubuin itatatag. At ito ang kanyang simbahan. No, ang simbahan na kung saan ang siyang magiging bagong Israel, bagong Jerusalem. Kaya nga po, nung pinili niya ang 12 alagad, sila po ang uupo, no, at gagabay sa tao pabalik sa Diyos. Ito po ang konteksto nito. No? At alam naman po siguro natin ang nangyari. Sa 12 ito, pinili itong 12 ito hindi ayon sa pamantayan ng tao. Sila po ay pinili ayon sa pamantayan ni Kristo. Sa pamantayan ng pag-ibig. Hindi sila ganong katalino. Hindi sila ganon kayaman. Hindi sila ganong kamakapangyarihan. Ngunit pinili sila ng Diyos dahil sa pag-ibig ng Diyos sa kanila. At sa pag-usad ng kanilang pamumuhay later on, no, merong isa na nanghina. At yun nga sinabi ni San Mateo na kung saan siya ang nagkanulo kay Jesus na si Judas Iscariote. Ngunit ito naman po ay napalitan at nadagdagan pa nga ng isa pang apostol na pinangalanang si Pablo. And the story goes on and on until today. Okay? So hanggang ngayon, ang simbahang itinatag ni Kristo, ang pamilya ng Diyos na itinuring pang katawan ni Kristo, ang simbahan, ay nananatili hindi lamang ngayon sa Israel. Ngayon, sa lahat ng panig ng mundo, meron ng parte ng makabagong Jerusalem, ang makabagong Israel. At ito nga po ang ating simbahan. At tayo pong lahat ay inaanyayahan na manatiling tapat sa tungkuling iniatang sa atin ng Diyos. Kagaya po sinabi ko po sa inyo kanina, no? Yung pagbabahagi ay napakalaking parte sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Pagbabahagi na kung anong meron tayo.
Kaya kung titignan natin sa ating buhay, ang ating banal na ebanghelyo na narinig ngayon ay isang patunay ng ating Panginoong Diyos ay hindi makasarili. Ngunit ang ating Panginoong Diyos ay marunong magbahagi ng kanyang sarili sa ibang tao, anuman ang kanyang estado dito sa mundo. Just imagine, itong 12 alagad na ito ay ordinaryong tao katulad natin. Marahil pa nga, mas makasalanan pa kesa sa atin. Ngunit pinagkatiwalaan sila ng Diyos na magpalayas ng mga masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. At ang lahat ng ito ay hindi dahil sa kanilang angking galing, ngunit dahil lahat ng ito ay dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Ngayon kung titignan po natin sa ating buhay, mga ginigili ko mga kapatid, tayo din pong lahat ay katulad ng 12 alagad na ito. Sa kabila ng ating pagiging makasalanan, sa kabila ng ating pagiging payak, simple at mababa sa paningin ng iba, tayo pong lahat ay pinili ng Diyos na mapasama sa kanyang piniling angkan. Lalo't lalo pa nung tayo ay binyagan at higit sa lahat, nung tayo po ay nakumpilan. Bilang mga binyagan, tayo bininyagan hindi lamang sa tubig, ngunit pati sa apoy. At nung tayo kinumpilan, tayo po ay umako ng tungkulin. Tungkulin na gaganap bilang bahagi ng katawan ni Kristo. At ito rin po ang inaasahan sa bawat isa sa atin. Ang tungkulin na ating sinumpaan, lalo't lalo pa, taon-taon natin ito ginugunita. Ano po ba ang mga tungkulin na iniatang sa atin ng Panginoon? Kumalala po natin, nung tayo'y binyagan, tayo po ay taon-taon umuulit ng ating pangako sa binyag. Ano po ba yung mga pangako natin sa binyag? Una, ano yon? Itinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo, itinatakwil namin. Itinatakwil mo ba ang kanyang mga pangakit? Opo, tinatakwil namin. Itatakwil mo ba ang kanyang mga kung ano pa man? Opo, tinatakwil namin. Yan ang mga pangunahing tungkulin na ating sinumpaan at pinapaalala taon-taon. Ang pagtalikod sa kasamaan, pagtalikod sa kasalanan, pagtalikod sa anumang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos at sa ating kapwa. Yan po ay tungkulin, obligasyon dahil tayo ay umiibig sa Diyos at sa ating kapwa. Yan po ang nagiging dahilan ng pagiging bahagi natin ng simbahan o ng katawan ni Kristo. Hindi lamang po tayo tumutuliksa sa kasamaan. Tayo rin po ay yumayakap at nananampalataya sa iisang katotohanan. Ano po ba yung mga sinumpaan natin na tayo po ay mananampalataya? Tandaan natin, sinasampalatayanan natin ang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo bilang iisang Diyos. Yan po yung dinadasal natin tuwing linggo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, so on and so forth. No? Yung dalawang bagay na yan, pagtalikod sa kasalanan at pagyakap sa kabanalan, yan po ang ating karakter bilang mga Kristiyano. Yun nga lang po sa pagdaan ng buhay natin araw-araw. Minsan po nakakalimutan din natin ang sumpang iyan. Minsan nga po talaga ang tao malilimutin. Minsan sa dalas natin nakatatanggap ng biyaya as if karapatan na natin ang biyayang ito. May mga tao, nakala nila kapag nakahawak sila ng manibela, dahil meron silang driver's license, as if it is
ito ay kanilang karapatan. Hindi po. Ito lamang po ay isang pribilehiyo. Katulad na lamang po ng buhay. Marahil ang ibang tao, marahil tayo mismo, iniisip natin karapatan nating mabuhay bukas. Karapatan nyo bang mabuhay bukas? Diba? Ang pagkakaroon ng buhay kinabukasan ay hindi naman sa ating nakasalalay. Ang desisyong iyan ay natatangi lamang kanino? Sa Diyos, kay Jesus. Dahil siya lamang ang buhay. Siya lamang ang daan at katotohanan. Kung hindi pagkakalob ng Diyos ang buhay na yan, wala tayong magagawa dahil hindi natin yan karapatan. Yan lamang po ay isang pribilehiyo dahil sa awa at biyaya ng Diyos. Kaya nga po, maganda tignan natin ang ating buhay. Ano ba ang pinagkaloob na biyaya ng buhay sa atin ng Panginoon? Marahil marunong kang gumanap bilang isang magulang. Maaring pinagkalooban ka ng anak ng Diyos. Maaring binigyan ka ng kalakasan sa pamamagitan ng pag-awit. Maaring binigyan ka ng kalakasan sa karunungan at katalinuhan. Ang lahat ng biyayang ito ay nakatakda na ibahagi sa ating kapwa. Katulad ng ating mahal na ina. Ang ating mahal na ina ay pinagkalooban ng pinakamaganda at pinakamataas na antas ng biyaya. At yan ang ating Panginoong Jesus. Sa totoo lang, kung ang isip lamang ng iilang mga magulang, malamang ipagdadamot na ang kanilang anak na si Jesus. Bakit? Kasi yan ang pinakamahalaga sa lahat. Ang kanyang anak na si Jesus. Ngunit, kahit alam niya, nasasaktan ng kanyang anak, kahit alam niya, na dudurahin, kukutsain, at later on, pahihirapan at sasaktan at papatayin, hindi niya minangimi na ipagdamot ang kanyang anak na si Jesus. Bagkus, ibinahagi niya ang biyayang ito sa ating lahat. At magpasa hanggang ngayon, ang mahal na ina ay nagbabahagi ng kanyang mahal na anak na si Jesus sa bawat isa sa atin. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pakikipagbahagi ng kanyang sarili sa atin at sa kanyang anak. Kahit hanggang ngayon po, nananalangin ang mahal na ina para sa bawat isa sa atin. Idinadalangin niya na lahat tayo ay manatili sa kanyang anak na si Jesus. Dahil alam niya, ang kanyang anak na si Jesus lamang ang natatanging sagot sa ating kahirapan, sa ating kalungkutan, sa ating pagiging makasalanan. Kaya po, sana po, tignan po natin, ano po ba ang pwede nating ibahagi sa ating kapwa. Sa mundo kasing ito, na ating ginagalawan, ang nauuso lagi ay kung ano ang aking makukuha. Ano ang return of investment. Minsan nakikipagkaibigan dahil meron kailangan. Ito ang laro ng buhay dito sa mundong ito. Kaya nga, merong pagdadamutan, merong panglalamangan, merong pang-aabuso dahil sa ganitong konsepto. Ngunit tandaan, lahat ng bagay na meron tayo dito sa mundo ay biyaya lamang ng Diyos. It's better for us to think, what can I give rather than what can I receive? Pag-iisip ko ano pang pwede kong ibigay at ibahagi kaysa sa kung ano pang aking pwedeng makuha at matanggap. Sa ganitong paraan lamang po maginigili ko mga kapatid, makikita natin ang ganda ng buhay na meron tayo. Makikita natin ang lahat ng biyaya na meron tayo. Makikita natin kung ano ang meron sa atin at hindi kung ano ang wala sa atin.
Kaya sana sa pagpapatuloy natin banal na misa, nawa sa panalangin ng ating ina na si Maria, ang Birhen ng Soledad, at sa paggabay ng banal na Espiritu Santo, nawa tayong lahat ay maging liwanag na sisilay sa lahat ng tao na humaharap sa kadiliman ng mundo. Nawa tayong lahat ay maging lasa, asin, sa ating mapait na mundo na ating ginagalawan. Na tayong lahat ay maging kamay at paa ni Jesus dito sa lupa na bahagi ng kanyang katawan, ang kanyang simbahan. Dalayan ko pong lahat ng ito bilang isang sambayanan ng Diyos na nabubuhay at nagahari kasama natin at ng banal na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.